Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Aries, ano mga mensahe para sa inyo for the month? We have sisters of the seasons. Sabi dito, there are cycles of growth na magaganap, sa buhay ninyo at this time. At ang growth na to could be on a personal level, no? Pwedeng personal transformation dito ang magaganap, no? Pwedeng there is going to be some empowerment, no? Personal empowerment na pwedeng gusto ninyong i-apply, no? Sa buhay ninyo, personal skills development, yung mga ganon, no? That includes that. So, pwedeng ganon ang gusto ninyong pag-focusan at this time, no? Pwede rin naman, ang iba sa inyo rito, ay magsisimula or gusto ninyong magsimula ng mga bagong endeavor or bagong ventures, no, sa buhay ninyo at this time. Baka meron kayong iniisip na starting fresh, no? Pwedeng related sa trabaho, sa relationships, yung mga ganon, no? So, good luck sa you dyan. What else? We have number 67, physical activity. Ayan. So, ito rin yung isang bagay na dapat ninyong pagtuunan ng pansin siguro at this time to engage in a physical activity. Kasi baka ang iba sa inyo rito hindi na nagkakaroon ng panahon para man lang sa exercise, 'di ba? Pwedeng ang trabaho ninyo siguro work from home, or maybe ang trabaho ninyo is basically puro computer work siguro, no, ang karamihan sa inyo rito, at baka maghapon na lang, 'di ba, or most of the time or most of the day ng trabaho ninyo ay talagang kayo'y nakaharap, nakaupo, no, sa computer ninyo, kaya maybe hindi na kayo nagkakaroon ng time na maglakad-lakad, yung ganon, no? So kung meron man konting-konti lang, and probably maaring pagod na kayo pagdating sa bahay, kaya and even siguro weekend ninyo may trabaho pa rin kayo, kaya hindi na kayo nagkakaroon siguro ng time to engage in a physical activity like exercise or maglakad-lakad man lang outdoors, 'di ba, in nature, yung mga ganon. So eto, reminder yan para sa inyo to keep you healthy, to keep you in balance, no, na dapat lahat may oras tayo sa mga iba't ibang parte ng buhay natin, lalo-lalo na doon sa ating kalusugan, sa ating pag-aalaga, sa ating well-being. So, magdodraw tayo ng cards. Ibahin natin sa ngayon. Magdodraw tayo ng dalawang card for each week, no? So, this is the first, this is your first week. Ito naman yung sa second week ninyo, third week of the month, at saka fourth week of the month. So, ito yung mga most likely, mga malalakas na energies na pwedeng mag-unfold sa buhay ninyo on the first, second, and third, and fourth week of the month of June. But, reminder lang din na energies are fluid. So, pwede rin na kahit nandito yung energies na to, pwedeng merong mag-resonate sa inyo na related to that on the second week or on the first week. Yung ganon. So, yung paunang message ninyo rito is the Two of Swords energy. So, maybe around the first week of the month, no, ng June, baka meron kayong decision na kailangang harapin, kailangang gawin, no? Pwedeng meron kayong mga choices dito na pagpipilian. So, that could be related sa mga opportunity siguro, no? Baka meron kayong mga kailangang pagpilian dito ng mga oportunidad, at baka hindi ninyo, alam mo yun, yung hindi easy para sa iyo ang desisyon na to.
Hindi easy para sa'yo. Kaya kailangan siguro niya na pag-isipan ninyong mabuti, no? Pag-isipan ninyong mabuti, bigyan ninyo ng oras para na makapag-isip-isip kayo ng maganda, mabuti at makapag-focus kayo sa kung ano talaga ang dapat or kung ano ang magiging best para sa'yo, 'di ba? So, we have Eight of Pentacles as well. So, that could be related to trabaho. Baka yung ano na to, yung choices na to is related sa trabaho. Pwedeng baka may offer sa'yo ng bagong trabaho, 'di ba? At baka hindi lang iisa yung offer na 'yan, kaya kailangan ninyong pag-isipan mabuti, kailangan ninyong sipatin ng maigi, 'di ba? Para yung mapipili ninyo ay hindi kayo magsisisi, 'di ba? So pwedeng ganoon. Pwede rin na ang iba sa inyo rito will be busy on educating yourself. Baka gusto ninyo rin, baka meron kayong gustong matutunan na bago, 'di ba? Na pwede ninyong ma-i-offer doon sa inyong trabaho, sa inyong mga ginagawa para magkaroon kayo ng bagong twist or bagong flavor, no, sa inyong trabaho. So pwedeng ganon ang ganap. At saka pwede rin na around this time baka ang iba sa inyo rito baka meron kayong achievement na makakamit sa trabaho, baka meron kayong matatapos na task dito at maaaring you are going to finish it in with flying colors. Kaya congratulations to that. We have Nine of Pentacles on the second week. Ayan, so merong prosperity and abundance dito na paparating. So definitely there is money, 'di ba? There is financial reward dito for the hard work na ginawa ninyo. So napakaganda kasi this is the time also that you are going to experience that luxury sa buhay na maaring matagal nyo nang minamanifest. So ngayon, magkakaroon na din kayo ng kaluwagan pagdating sa pera. It is also possible for others of you, no, na ngayon talaga may experience mo na yung financial comfort, no, yung magkaroon ng kaluwagan pagdating sa inyong pera na hindi mo na to poproblemahin, hindi mo na hahanapin kasi nandiyan na, no? Six of Wands is a victory energy, so definitely talagang mayroon kayong pagtatagumpayan dito and this is your accomplishments and achievements, no? So finally, 'di ba? Talagang your hard work is going to pay off na sa ngayon. You are reaping the rewards of your hard work na, no? You're reaping the rewards of your labor at this time. So congratulations sa inyo, Aries, kasi this is your victory. This is your success na makakamit na sa ngayon. Kaya you will be more inspired, 'di ba? Kasi unang-una, this is very rewarding para sa'yo. May financial reward ka pa. At saka yung pride, no? Nandiyan dyan talaga. So, talagang you're going to be very happy about this. Knight of Pentacles. Ayan. So, this is another prosperity energy. So, meron ditong paparating talaga na pwedeng offer, no? May offer talaga dito na pwede mong pagkapirahan, diba? Or this could be a source of income, bagong trabaho, additional racket, additional na pagkakakitaan, yung mga ganon ba, no? There could also be an offer para dito sa pag-i-invest since marami na kayong pera siguro at this time. So, baka meron ditong mag-o-offer of na mag-invest kayo to a business or whatever, no? The Lovers. Ayan. So, this is decision making, no? Si Lovers energy. At maaari, no? Yung decision making na to could be related dito sa pag-i-investa ninyo, dito sa offer, no, na binibigay sa iyo. So, pwedeng yan ang pag-iisipan ninyo, yan ang kailangan ninyong pagmuni-munihan at pagdesisyonan. With the Lovers energy, then, this is also very good in terms of love and romantic relationship. Kasi baka ang iba sa inyo dito papasok na sa love and romantic relationship, or baka kung nasa relationship na kayo, baka meron pag-uusap dito na magle-level up na kayo ng inyong relationship.
Ten of Cups, napakasaya, no? Kung ano yung hinahanap ninyo rito, whatever it is that you need, kung ano yung kailangan ng pamilya, ano yung dream ng pamilya, ano yung wishes ng pamilya, maaaring makamit nyo na, no? Maaaring marireceive na ng inyong pamilya, i-enjoy nyo na. Kaya there is contentment, there's feeling of fulfillment din dito, 'di ba? At happiness and joy kasi kung ano tong ninanais, no, ng bawat isa sa pamilya ninyo ay nandiyan na. You are so blessed, no? Ayan, Two of Pentacles. Ayan, so balance ang kailangan, ano? This is a calling for you to balance your life. Keep the balance, diba? Keep the equilibrium. Lalo-lalo na marami kayong pwedeng gawin sa ngayon. Maraming pwedeng pagkakabalahan kayo at this time, Aries. Kaya importante, no, na magkakaroon kayo ng naibalik ninyo yung balance sa buhay ninyo para lahat ng area ng buhay ninyo ay mabibigyan ninyo ng panahon. Wala kayong maniniglect, lalo-lalo na yung inyong well-being. Yun ang pinakamahalaga na huwag din yung kakalimutan ang alagaan ang inyong sarili. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.